Ito yung inaantabayan ninyo Lalo dyan sa lalawigan po ng Tarlac Sabi nga kagawad ka ba o assistant lang ng kapitan? Marami sa atin nakakakita ang mga kagawad kumbaga taga-bit-bit po ng polder, taga-tango kada may hearing o dun sa pulong, at taga-palakpak sa bawat utos. Pero teka lang, kumbaga hinalal kayo ng taong bayan para maging mambabatas, hindi para maging personal na alalay. Hindi dapat sunod-sunuran ang isang kagawad. Kayo ay may sariling boses, kumbaga sariling paninindigan at hiwalay na mandato para bantayan ang kaban at yung kapakanan ng inyong barangay. Ngayong araw babasagin natin yung kulturang yes man. Ihimayin natin yung inyong tunay na duties of function at mandato. Ito kasama natin ang teacher ng opisyal sa buong Pilipinas, ang host sa Barangay Tayo, si Kagawad Butch Serrano. Magandang hapon, Sir Butch. Tayo napapakinggan sa DCME sa Oras ng Barangay. Kagawad Butch, prangkahan tayo. Bakit ba naging norm sa Pilipinas na ang kagawad nagmumukhang personal assistant lang ng kapitan? Saan ba nagkamali ang sistema, Sir Butch? Palagay ko, Karex, magandang hapon muna sa inyo lahat. Pero palagay ko, Karex, wala sa sistema yan. Kasi yung sistema, naandyan lang yan para sundan. Mm-hmm. Ang problema siguro yung po, hindi nila alam ang functions and duties ng pagiging kagawad. Apa? Ang functions and duties ng pagiging kagawad under Republic Act 7610 Local Government Code ay unang-una sa lahat magpasa, magsulat at mag-isip ng batas, ordinansa o resolusyon. Umattend ng 2 session, mag-participate at syempre maging partner at tumulong sa ating kapitan. Pero yung pagkakasabi niyo po na nagiging assistant ng kapitan o pumapalakpak lamang sa kapitan, hindi po yun ang function nila. Ang function po nila ay hindi magsilbi sa kapitan. Ang pinaka-function ng kagawad ay magsilbi sa barangay. At ano yung pinagkaiba ng isang assistant sa isang legislator sa level ng barangay? Well, ang kagawad kasi elected dyan, kagaya ng kapitan. Kaya lang ang kapitan, executive function. Ang kagawad naman, legislation. So, malayo ang kanilang duties, tagagawa ng ordinansa at resolusyon ng kagawad. Ang assistant naman, yun yung mga appointed ng kapitan. Ang barangay secretary kasi, usually ang pinaka-assistant ng barangay captain. Pag sinabi pong barangay secretary, ibig po sabihin niya ni alter ego ng kapitan. Administrative and clerical matters po yan. Ayan pwedeng utusan ng kapitan at yung barangay secretary ay pwedeng tulungan sa anumang aspeto ng serbisyo ang kanilang mga kapitan. Pero ang mga kagawad makakatulong talaga sa barangay sa pamamagitan ng pagpapasa, pag-iisip at pagsusulat ng ordinansa at resolusyon. Malaking difference. May mando ang mga kagawad. Elected po sila ng tao at hindi sila pwedeng umakto ng assistant ng kapitan, pero pwede nilang tulungan ang kanilang kapitan sa pagiging chairman ng bawat komite na i-assign ng kapitan. At syempre, yun nga po lagi nating sinasabi, ang legislative function po nila. Pagdating dun sa budget at saka dun sa ordinansa, may kapangyarihan ba ang kagawad na hindi o kumontra sa gusto nila ni kapitan kung sa tingin po nila may mali ito? Of course, meron po. Meron pong, dyan po binabayaran ng mga kagawad. Yan talaga ang pinakatrabaho ng kagawad. Ang alamin kung tama o nasa sa ayos ba ang pagbabudget ng NTA ng isang barangay. Siyempre, pwedeng kumontra ang mga kagawad. Ang isang budget resolution naman o budget ordinance, majority wins pa rin. So, kung nais mong hindi pumirma sa isang budget, ay pwede naman po. Kung meron ka namang nakikitang anomalya, pwede naman po kayong pumunta sa ombudsman o kaya DILG, magtanong muna kung ano mga hakbang. Other than that, yes, pwedeng tumanggi o lumaban ang isang kagawad kung sa tingin niya ay meron siyang ebidensya at meron siya nakikita mga anomalyang nangyayari. Ito pa, Sir Butch, kumbaga ipaliwanag po natin sa publiko. Ano yung power of the force po sa sangguniang barangay at bakit hindi ito dapat hawak ng isang tao lang?
Ang power of the purse ng barangay, yun po yung kinukompute po ng barangay. Tapos pagpapasa sila, halimbawa nag-request ng kapitan na ganito, paggagamitan natin ang budget natin, yung NTE natin for the year, na mga ganitong proyekto, ito po yung breakdown, kagaya po ng pinag-usapan nating Carex, no? Apa. Long isang araw lamang po. So ang majority decision pa rin ay ang mga kagawad dahil diyan ginagamit ang kanilang utak. I-analyze nila kung tama, kung walang lugi, kung hindi, kung walang magkakaroon ng anything na corruption, at syempre kung tama at angkop ang budget at mga programa sa budget ng barangay. So, majority decision pa rin. Kinakailangan pirmahan ng mga kagawad niya. Kung hindi nila gusto, ay may karapatan silang hindi pumirma. At ano yung pinakapanganib dun sa barangay na kapag lahat ng kagawad ay yes man lang, sino talaga ang dihado kapag walang check and balance sa loob ng session hall? Ang dehado talaga ang tao. Kasi ang taong bayan ang nagluklok sa mga kagawad para ang mga kagawad ang tumingin at magsilbing gabay sa budgeting process, sa mga programa, mga ordinansang pinapasa nila, ang kapitan naman na mag-execute. So, anything na hindi ginagawa ng isang kagawad na makikita mo sa Republic Act 7610, lugi ang taong bayan. Talagang nasasayang, kaya nasisira ang pangalan at imahe ng mga kagawad dahil karamihan sa mga tumatakbo ay hindi nila alam ang functions. Dapat alam na nila ang functions nila bago sila mag-seminar, bago sila tumakbo. Dapat una ang alam ng functions at pagkatapos yun, dadagdagan na lamang ang kanilang kaalaman. At panghuli na lang para dun sa mga kagawad na natatakot, Sir Butch, kumbaga ma-bypass o mainit sa mata ng kapitan, ano po yung pinakapayo nyo po para po magawa rin nila yung trabaho nila nang hindi po nagiging sunod-sunuran? Well, yung init ng kapitan, yung galit ng kapitan, problema na ng kapitan yun. ang importante naman ginagawa ng isang kagawad ng kanyang duty. At kung hindi niya wala siyang kakampi, sa konsyensya niya, ginagawa niya ang kanyang duty to the best of his ability at tama ang ginagawa niya. Wala akong nakikitang lugi dyan o wala akong nakikitang dapat ipangamba ng isang kagawad na gumagawa ng mabuti sapagkat malalaman at malalaman ng taong bayan yan. At kung marami siyang ginagawang kagandahan, hindi siya malulugi sa politika. Bagkus, siya dapat talagang ihalal pa. Okay, salamat Sir Butch. Baka meron kayong mensahe sa ating mga kabarangay na patuloy na nakasubaybay dito sa programa natin. Ang mensahe ko lang, ituloy ang barangay election sa November 2, 2026 at maganda-handa na po tayong lahat. At sana po, ngayon pa lang, imbis na kampanya inaasikaso, mag-aral tayo. Republic Act 7610, asahan niyo po na nandun po lahat ng duties and functions ninyo para pagharap ninyo sa tao, alam niyo na po ang gagawin ninyo. Kumbaga, alam nila yung pinapasok nila. Yes, correct. Yan po ang eksaktong words. Okay, salamat Sir Butch Serrano. Salamat, Carex. Yan po ang tinig ni Kagawad Butch Serrano, kumbaga'y binansagang pambansang kagawad. Ang kagandahan dun sa mama, nagkakaroon po ng idea yung ating mga kababayan dun sa mga papasok, kumbaga mga aplikante sa nalalapit na barangay at SK election.